Hindi natin malaman kung gaano kabilis sa kanila. But, the political agenda is to eliminate BP Sara for the 2028 presidential election at all cost. Kung yan ang agenda mo, you have to either politically disable her or physically eliminate her. Yung buhay niya mismo. Kailangan. Otherwise, talagang nandyan siya palagi. O kaya, tuloy-tuloy yan. Alam mo, 4 months ago, I wrote an article, Impeachment Looms. Sinabi ko na yan 4 months ago pa. Paulit-ulit ko nga sa programa ko yan eh. At nangyayari na lahat ng mga sinasabi ko. Pati ang alyansa ng kaliwa, alyansa ng dilaw, alyansa ng mga kaalyado ni Presidente. Magsasama-sama yan. Kasi isa kalaban eh. So, yes, Congress will endorse the impeachment articles. Pero you still think, sir, that the impeachment will have the votes in the Senate? I think so. You think so? Kalyado eh. Kasi nga, kung ang political agenda mo tanggalin siya, kailangan magsama-sama kayo. Ikaw, Nato, would you agree with Sec Panelo that is the political agenda? Remove VP Sara para wala na siya sa 2028. I think ang agenda namin dito is for accountability. The removal of the Vice President is only the outcome of the impeachment proceedings, and I think it's well within our rights as citizens to seek accountability when public funds are involved. Kung pera ng taong bayan yung nawawala o hindi ma-account o hindi tamang ginastos, I think may batayan naman tayo para maghanap ng proseso na pwedeng magkaroon ng accountability. And this is a chance also for the Vice President to air her side. Anong nangyari, no? It's a chance for her to explain before the impeachment court. Kayo, Sexal, were you able to read the impeachment complaint from both the first and the second complainants? Hindi, ang concentration naman nila sa confidential funds. Yes. Para sa akin, number one, matagal ko na sinasabi, hindi pa pwede yan na maging ground. Yung unang-una, yung sinasabi niyong may irregularidad, hindi pa nga pinal yung sinasabi ng COA. In fact, sinabi na nga ngayon, may anong tawag nila doon? Modified opinion na regular. So doon lang masasira na kayo. Pangalawa, ang Commission on Audit talagang merong kapangyarihan, as you know, to examine, audit, and settle all accounts of revenues ng gobyerno. Yes. Sila lang yun eh. Yes. Yung Kongreso, in need of legislation para kung baka merong diferensya yung mga rules nyo, i-amenda natin. Hindi ka pa pwedeng maging fiscal doon. Hindi ka pa pwedeng maging judge. Kaya from the very start, sinasabi ko, takbo na kayo sa Korte Suprema dahil grave abuse of discretion yan. Kaya mahihirapan sila. Pero since it's a political numbers game, as I said, that's the political agenda, panalo yan. Would you agree to that assessment na since it is a political game, panalo according to Sec Panelo? Yes, it is political. Pero naniniwala kami na sana tignan yung ebidensya. At tingin namin hindi naman to lilipad kung wala naman tayong pinresent na ebidensya. Even if the COA audit is not yet final, even if the notice of disallowance is not yet final, ang mahalagang nakita natin doon sa mga hearings for the direct admissions of the staff of the Office of the Vice President regarding the utilization of the confidential funds. So yun, mahalaga yun eh, kasi galing na mismo yun sa mga tauhan ng OVP. Hindi na kailangang hintayin pa yung final co-audit report. Pwede nang gamitin yon bilang ebidensya para isulong itong impeachment complaint. I noticed, Nato, that the second complaint really focused the ground on one, which is betrayal of public trust. No? And sa tingin mo, even with the, let's say, sabi nga ni Sexal na nagkaroon ng modified opinion ng COA, sa tingin mo, that will be enough to have that impeachment endorsed to the Senate? Nag-focus kami sa isang ground lang, which is betrayal of public trust, and isang issue lang, which is confidential funds. At ano yung mga paraan ng paggastos nito, at paano ito nireport, at paano tinanggihan yung subsequent hearings, no, regarding the budget. Ang amin po dito, we wanted to make it simple,
madaling maunawaan ng mga mambabatas, at madali ding i-prosecute pagdating na sa actual trial. Kasi yung mga nakaraang impeachment complaints na pansin namin, pag napakadami mong nililista doon ng mga impeachable offenses at mga kasalanan, mahirap din eh. Tatagal tayo. Ito naman, simpleng-simple lang yung issue eh. So dapat, doon na tayo mag-focus. Wag na muna yung iba pang mga issue na hindi naman po kaugnayan doon sa confidential funds. I'll go back to Sec Panelo. Sir, I asked you kasi sinabi nyo, yes, yes, and yes, no. Do you anticipate talaga, sir, na magkakaroon ng impeachment proceedings and trial prior to the elections? Depende yan. Kasi yung impeachment, nandyan na yan. Yung trial ang pag-uusapan natin. Yes. At saka yung botohan. Yes. Nandun na tayo. Ang problema mo sa botohan, depende na yan kung yung mga senador. You need about 9 votes for an acquittal. Yes, more than 8. Sa ngayon, ang tingin ko, parang lima pa lang ang siguradong boboto ng acquittal dyan. Si Bongo, si Bato, Yes. yung mag-ina, Villar, saka si Robin. How about magkapatid na Estrada? Hindi ba, sir? Questionable yan. Questionable lahat okay. yan. Okay. Tandaan mo, yung Sereno, Yes. biglang nagbaliktaran lahat. Bakit kaya nagbaliktaran? So, yung factor na yun. So, depende lahat yan. Kaya yung alam mo sinasabi ni Presidente Marcos Jr., I agree with him na distractive yung process ninyo. Mawawala tayo sa focus eh. Kaya huwag nyo na lang ituloy. Ang problema, meron siyang puwersa na nakapaligid sa kanya na baka hindi niya kontrolado. Otherwise, kung kontrolado niya, hindi uustad yan. But if you were the strategist... Or, Sige, sir. balat kayo. Balat kayo pala. Buhay But sa mundo. ito, Sexala, honest opinion, if you were the strategist behind this impeachment and given your political agenda to destroy VP Sara, would you want the composition of the Senate now to be the judge or hintay na lang natin after the elections? Hindi. Kahit na ngayon o sa susunod, kung ano yung nangyari sa Sereno, yung factor na ba't nagbaliktaran, yun pa rin ang pinaka-importanteng kalakaran kung paano magkakaroon ng conviction. Pero kung ang agenda mo talaga, tanggalin siya. Kasi pag tinanggal mo yan, she will be disqualified. Yes. From any position. Perpetual Kaya disqualification, sinasabi ko sa sir. programa ko kaninang umaga, saka sa TikTok, pag dinisqualify niya, may kandidato kami. At nag-usap na kami ni Presidente Duterte, si Robin Padilla yung lalaban namin sa inyo. Akala ko pa naman si Sec Panelo ang magiging... Si Robin, maniwala ka. Sinabihan ko na kasi Robin kasi nagtitiktok ko, bilang tumawag, kumanda ka na. Ikaw na yung susunod. Sabi niya, I'm speechless. Basta. Kasi ako nagsabi sa kanya nung tumatakbo kami sa Senado, walang naniniwalang mananalo yan eh. Minimenos na gusto. Sabi mo, tandaan mo sinabi ko sa'yo, magna-number 1 ka. Talo mo kami lahat. Yung number 1 na yan, number 1, di ba? Ang number 1 nun, si Rafi. Yes. Wala yan. Noon magbotohan, 5 milyon ang layo ni Robin sa kanya. Sabi ko, mahirapan kay Robin. Kasi may common sense. Very humble na tao. Hindi corrupt. Yun lang tatlong yun. Sabi ko, mahirapan kay Robin. Matanong ko si